Magandang umaga sa inyong lahat. Ang aming isasadula ay Pinamagatang Teacher, nobelang Tagalog ni Loayway A. Arceo. Mula sa kinatatayuan ni Aling Rosa sa tabi ng bintana, ay nakita niyang papasok na sa tarangkahan si Amelita. Hindi na ikubli na nag-aagaw na dilim at liwanag ang hapong-hapong anyo ni Amelita at ang hapis na mukhang pinalamlam ng pagod. Ngunit hindi rin nagkubli sa paningin ng matanda. Ang wari ay walang nadaramang pagod o hirap ang anak. Hindi man lamang kumibo si Aling Rosa nang humalik ng kamay si Amelita, bagamat hindi niya nailihim ang nagpupuyos niyang damdamin. Ala ata ang tata. Ewan ko. Paasik na tugon ni Aling Rosa. Sinundan niya ng tingin si Amelita na pumasok ito sa sariling silid. Talagang pinakagagasalan ng anak ko ang isang to, oo? Nagpilit na maging teacher lang? Ngayon ano? Ahila ng buong nayon. Bumalik sa gunita ni Aling Rosa ang mga natupad na pangarap sa pagpapalaki sa kanyang mga anak nang pumasok si Mang Ambo sa salas. Hoy, dumating na ba ang anak mo? Oo, nariyan na sa kwarto niya. O anong nangyari? Ganyan naman ang mukha mo. Di rin ba kasama? Ewan ko, hindi ko pa naman nasasabi. Ganun para naman parang bigo-bigo ka na. Naku, makikita mo lang yung tsura ng anak mong yan. Pinagtitiglaban na ako ng galit. Bakit naman? Naku, Ambo, manong huwag ka nang magbaang-baangan. Hindi ba ikaw nga itong laging nakapupod ng nangangayayat na sa pagtuturo ang anak mong yan? Paano? Laging pagod na pagod. Palagay ko, nasisya na sa pagtuturo ang batang yan. Kaya mo na lang. Umaya ka na rin lang sa pag-aaralan niya. Bakit nga hindi pa ako papayag? Sa nakikita kong kahit patayin ko yung gusto rin niya ang susundin. Kaya mo na lang. Talagang ganyan ang gusto. Bunso, hindi ko lang inaalala ang masisira ang linya ng ating pamilya. Pagkakaroon ng isang anak na hindi titulo, kailan pa ako pumayag? Ang tinatanong ko lang naman nagpag-usapan niyo na ng Melita at tama rin pasawin Pinag-initan na ako ng ulo sa nakita ko ang tsura ng anak mo. Bakit ka? Parang mawalaan ko isang sagot yung sasabihin niya na pagod sa maghapong pagtuturo. O naman hindi mo pa rin sasabi. Kung gagawa ka na ng kulang kung nasasagot. Tawagin mo nga. Aba, kung siya ba kasama ka sa mundo, magsabi agad. Mahirap paghintay sa wala. Tao. Tinawag ni Mang Ambo si Amelita. Nang lumabas ito mula sa silid, ay nakasuot na ng pambahay at hawak sa kanang kamay ang isang walang takip na fountain pen. Aba, saan sila pala kayo, tata? Sasabihin tawagin lang mo. Ano iyan, ina? Kinukumbida ka ni Osmundo. May benepisyo sa Kapitolyo. Dadaan daw dito ngayon. Ay, ang dami ko pong trabaho ngayon Aba, nakasagot na ako. Mag-ayos ka na. Pero ina, Amelita! Mariin ang pagbibigkas ni Aling Rosa sa pangalan ng anak. Pupuntahin ka sila ng anak ko, ha? Walang niya ka? Ikaw pong gusto. Ikaw pong natutong suruhay tulad ng gusto ko. Hindi pa sa umpisa pa lang ayoko niyang kinuha mong karera. Ayoko! Dahil magiging alangan ka sa mga kapatid mo. Hindi ka pa naiiya niyan, ha? Ang kuya Norberto may inhinyero. Ang hipag may propesora. Ang bigong kasi may abogado kaya nakapag-asawa abogada. Ang ate Lourdes mo palibhasay parmasyotika kaya nakapag-asawa ng doktor. Ang si Cheng Belisa may doktora, nakapag-asawa ng doktor din. May kanya-kanya ng bahay. May kotse ikaw. Nabisiya naman po ako sa pagtuturo, inang. Hinawakan ni Mang Ambo sa braso si Aling Rosa at tinangkang hadlangan niya sa naisip niyang isagawa. Ngunit mabilis niyang pinaalis ang kamay ng asawa. Ayan mo nga ako? Bakit? Itong ginagawa ko ay para sa sarili ko lang? Hindi ba para sa kanya? Ayan, hindi ako sunod ng anak mong yan. Kaya't siya lang ang hirap na hirap sa trabaho. Siya nga lang palang kinikita. Hindi ba para sa kanya? Ayan, hindi ako sunod ng anak mong yan. Kaya't siya lang ang hirap na hirap sa trabaho. Siya ang halos walang kinikita dahil abonatong lagi sa klase. Trabaho alipin ang ginagawa. Nasisiya naman po
Talagang hindi ka makapagreklamo dahil ikaw pumili ng karerang yan. Pero may paraan naman para makalayo sa ganyang buhay. Isang makahulugang tingin ang pinukol ni Aling Rosa kay Mang Ambo. Kung mapapangasawa mo, Diyos mundo. Pero ina, hindi maaari. Bakit hindi maaari? Sa laki ba naman ng kayamanan ni Osmundo? Sa lawak ng lupain at sakahan, kakailanganin mo pa ang magturo? Matagal nang nakikiusap sa akin si Osmundo. At sa palagay ko naman, napapanahon niya para sumagot ka. Ina, kailangan malaman ni Osmundo na hindi maaari. Alin ang hindi maaari? Lahat ng gusto ko'y nasuway mo na, Amelita, pero ang isang ito'y hindi mo maaaring balihin. Nagdilim ang mukha ni Aling Rosa at niyugyog niya ang dalawang balikat. Si Amelita, hanggang mabitawan nito ang hawak na fountain pen. Maging si Mang Ambo ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na damputin ang nabitawan ni Amelita. At dito nagtatapos ang aming munting dula-dulaan. Bakit hindi maaari? Bakit? At dito nagtatapos ang aming munting dula-dulaan. Marahil luma na sa atin ang kasabihang, kung ayaw mong maghirap, huwag kang mag-teacher. At ang kalumaan nito siguro ang naging dahilan kung bakit tinanggap na lamang natin itong isang masakit na katotohanan na walang solusyon. Ang pagtuturo ay isang bukasyon, hindi propesyon. Marahil kailangan na nating bigyan ng mataas na pagtingin ang pagsisilbing ginagawa at pagsasakripisyo ng mga guro. Ang paninindigan ay mahalaga sa buhay ng tao. Ipaglaban ang pinaniniwalaan, alinman ang maging bunga nito.